Hello. Good evening mga kadogo. So, parang matagalan bago tayo uli mag-vlog. Medyo naging busy lang po ako. Gumawa rin ako ng kulungan sa baba. Okay po. So, meron po tayong discussion today pero bago po yan, shoutout po kay Sir Rafael Santos ng Makati City and kay Mr. and Mrs. Dima Ali ng Antipolo Rizal. Breeder po yung mag-asawa, mga kadogo, and lagi po siyang nanonood ng mga vlogs natin. And thank you po sa inyo, ma'am, sir. So, mga kadogo, balik ulit tayo, no? Ang i-discuss natin today, mga kadogo, yung usual na nagme-message lagi sa akin. Again, si Sir Ray. Kasi ang kaibigan niya raw, nagkakaproblema. Ang sakit ng aso nila ay cataract. Why daw nagkakaroon ng cataract ang alagang aso? Si Sir Ray. Alam ko, Sir Ray, ikaw lang yan. Gumagamit ka pa na ibang pangalan. Okay naman, Sir Ray. Well, ako ay natutuwa dahil regular kang nanonood sa vlog natin. And okay po, sasagutin ko po yung tanong ninyo sa abot po ng aking makakaya. Hindi po ako professional vet. Lahat po ng binablog ko, kino-content ko, yun po galing din sa knowledge ng ibang tao dahil nagtatanong-tanong din po ako noon. At yung actual experience ko, sa dami ko pa ba naman po naging alagang aso at pusa. So, ganito po yun, mga kadogo. Before sa cataract muna, no? Simulan natin ang discussion sa eye infections. Importante po yun. Okay? Doon po muna tayo mag-concentrate. Eye infections. Ano po ba ang eye infection and saan po ito nanggagaling at ano po ang symptoms? Sa dami ko pong aso, meron na po ako nagkaroon ng cherry eye. Meron na po ako nagkaroon ng cataract. Actually, yung sitio ko ngayon is may cataract at ginagamot ko po yun. Kaya lang, yung i-discuss po natin ngayon ay yung eye infection muna. Magsimula po muna tayo dun. So, paano po maiwasan ng eye infection? Ako po kasi pag may nakita ako na ang aso ko po ay irritated na yung mata, namumula na, nagluluha na, minsan nga, magugulat kayo, may muta na, ay wag na ho natin paabutin doon. Mas maganda po yung inaagapan natin. Okay? Pag nakakita po kayo ng mga ganun sign, yung nagmumuta, napipikit-pikit na ganun, wag na ho natin hintayin talaga magkaroon ng solid form ng mga muta. Mas mahihirapan po tayo Ibig sabihin po nun, may irritation na po sa mata niya. Meron pong bacteria na nandun sa mata niya, for sure po yon. So, ang remedy po nun, mga kadogo, is liguan. Tapos, bumili po kayo ng eye drops, antibacterial eye drops. Unahan nyo na po. Wala naman pong masama doon sa maglagay ng eye drops. Hindi po nakakabulag yun. Gamot nga po yun So, unahan natin kung ano man yung nagpo-form na nagpapakati sa mata niya. Yun lang po. Okay po? Para maiwasan natin lumala. Kasi pag umabot na po yun sa stage na nagmumuta na, tapos makakakita na tayo, yun na po yun. Yung parang cloudy eyes, blue eyes, or in short, cataract na po. Pag cataract kasi, mga kadugo, kailangan na ng professional attention ng vet. So, meron pa rin po tayo mga remedy doon, pero pag nakita na po nating malala na, talagang cataract na, wala naman po tayo magagawa doon, hindi talagang vet na po yun. So, yung pong remedy po talaga doon, kaya po lagi kong sinasabi, at kanina sinabi ko sa inyo, magsimula tayo sa eye infection. Kasi doon po lahat nagsisimula yan. Kung nakakakita po tayo ng irritation na ng mata, unahan na po natin ng eye drops. May nabibili naman po. Lahat naman po yan gamot. At wala pong masamang mag-regular drops sa aso. Pag alam natin nagkakaroon na ng irritation. So, balik po tayo. Kunyari po, nakakita na po tayo ng talagang cataract na po. Yung pong cataract kasi, marami pong pinanggagalingan, mga kadogo. Unang-una po, age ng aso. Okay? Si Maggie po, yung sitio ko is 6 years old, going to 7. May cataract na po siya, both eyes. Kasi po, may edad na po siya.
Yun po. Dahil sa AIDS. Pangalawa po niyan, nakukuha po yan sa infections. Yun nga po, pag pinalala natin infections, magkakaroon na yan ng swelling at magpo-form na siya ng bacteria. Yun na, baka magkaroon na ng cataract. Dahil siyempre, kamot-kamot, magagasgas na aso yung mata niya. Magkakaroon na ng cataract yan po. Huwag na po natin paabutin doon. And yung pangatlo po, ang cataract po nakukuha rin po yan sa genes. Kung yung pong aso, yung lahi nun, puro may cataract, magkakaroon po talaga ng cataract ang aso natin habang tumatanda po. Especially lalo na pagtanda. Magkakaroon po, lalabas po yun. And mga kadugo, ang napansin ko po, mostly sa nagkakaroon ng cataract, yung mahaba ang balahibo po. Sample po, Shih Tzu. Prone talaga sa cataract. Ilan po naging Shih Tzu ko? Lahat po nagka-cataract nung nagka-edad Opo, lahat. Ilan yan? 4, 5. Lahat sila may cataract nung nagka-edad po, mga kadogo. So, to avoid po yung cataract, babalik po tayo sa eye irritation. Pag nakikita po natin na i-irritate, ang ginagawa ko po, ginugupitan ko po kasi kaagad yung mga mata nila. Kasi napapansin ko talaga po yung cataract mostly sa mga dog breed na mga balbon, yung mata naglalap, yung balahibo naglalaps sa mata, tapos pumapasok lagi yung mata regular. So, hindi po natin namamalay, nagagasgas po yun. Paano po kung may bakterya po yung mga balahibo? Di po ba? Papasok doon, yun na po yun. Simula na po yun. Marami na pong magiging cause nun. Maaaring dyan na makuha yung mga cherry eye, ayan, yung cataract, irritation, pagmumuta, ayan na po yun. So, to avoid po yun, gupitan na po natin. Gupitan natin para free po yung mata ng aso. Tapos, regular po tayo maglalagay ng eye drops. Pag may nakikita po tayong sign na irritable po siya, eye drops po. Again po, hindi po ako bet. Yun lang po talaga ang ginagawa ko sa mga alaga kong aso. Ito po si Maggie is napakatanda na. Ang sabi po ng vet ko, hindi na safe para kay Maggie para operahan pa siya sa cataract kasi matanda na. So, enjoy na lang niya at yun po, maintain ng drops, antibacterial drops at pakainin ng mga masusustansya. Okay po. So, yun po. Yun pong tinakil ko lang to kasi yung nga po ang katanungan ni Sir Ray, bakit nagkakaroon ng cataract. Yung ulitin ko po. Pag may nakita na tayo na irritation sa mata po ng alaga natin, huwag na ho natin hintayin lumala. Regular na siya, 1 day, 2 days, nagnumumuta na or nagluluha na, namumula, may pikit-pikit, sigurado po magmumuta yun. Kaya bago po dumating sa stage nyo, lagyan na po natin ng antibacterial drops para maunahan po natin. Kaya swerte rin po ako, yung mga aso ko wala naman po cataract. Si Maggie po kasi, kagaya ng nasabi ko sa inyo, Shih Tzu, talagang ano po yan breed ng dogs na laging prone sa cataract. And maybe, hindi po natin alam, baka yung ninuno ni Maggie is may cataract, kaya may cataract din po siya. Kasi hindi pa, ano pa lang siya nasa 3 years pa lang siya noon, may konti na siya dito. So, sa genes din siguro, at yun nga, yung sinasabi ko sa inyo, yung balahibo, lagi kasing pasok na pasok sa mata nila. Hindi po ba? Yung balahibo, prone po yun sa bakterya. Kaya, mahirap po yan. Lagi po tayo magugupit. Gupitan po natin para hindi po pumapasok doon, mga kadogo. So, yun lang po. Diniscuss ko lang po siya na isa sa nagiging cause ng cataract. Mostly nagsisimula po yan sa eye irritation hanggang sa nagkaroon na ng infections. So, to avoid yan po, agapan na natin. Yun lang po ang ginagawa ko. According sa experience ko, yun lang po. Inuunahan ko na po talaga ng drops. So, parang hanggang ngayon, wala naman po mga cataract yan. Si Maggie lang po dahil may edad na nga po. Pero iba kong aso, hindi. Saka nililinis, tinitrim ko po talaga yan, yung mga balahibo nila. Para hindi po mapasok yung balahibo sa mata, mga kadogo. Again po, hindi po ako veterinary. Yan po mga ganyang serious po yan, yung talakayin na yan, dahil pang-opera po yan pag malala na. Ang atin po, dinidiscuss lang po natin to avoid magkaroon ng cataract, mga kadogo. So, yun po. Sana po, kahit paano may natutunan tayo, wala pong masamang gumamit ng drops. Antibacterial drops para po avoid kagad yung ano man yung nakita nating irritation sa mata ng alaga natin. Okay po? So, dito na lang muna mga kadogo at ako'y anong oras na ba? 7:00 pasado na.
magpapakain na ako ng mga bossing ko. Dito muna tayo mga kadogo ha. Have a nice day. And thanks for watching mga kadogo. God bless. Thank you for watching.